Higit na balita ngayong tanghali. BBBM nakipagpulong kina U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Dalawang U.S. top officials dumalo sa 2+2 ministerial meeting sa Camp Aguinaldo. Realignment ng panukalang 2025 national budget. Ipinanawagan ang ilang mambabatas. Social Services Program ng pamahalaan dapat na mas paglaanan ng pondo. Vice President Sara Duterte may apela sa publiko para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Siphoning o pagsipsip ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova nakatakdang simulan ngayong araw. Sampol ng langis na nakuha sa isang bakawan sa Bulacan ipasusuri sa DOST upang malaman kung galing ito sa lumubog na MT Terra Nova. At ilang malalaking transport groups nagbantang magsasagawa ng tigil pasada kung sususpindihin ang implementasyon ng PUB Modernization Program. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 30, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagbukas na ang klase sa elementarya at high school sa mga pampublikong paaralan sa bansa kahapon. Bagamat naging maayos, sumalubong sa mga guro at mag-aaral sa ilang paaralan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sani Angara ang pagtatayo ng mga paaralan. Narito ang report ni Jen Naresina. Sa pagbubukas ng klase kahapon July 29, isa pa rin sa problema ang kakulangan ng mga classroom sa ilang lugar gaya na lang sa Carmona National School. Ayon kay Jose Samson Jr., ang principal ng paaralan, ipinatutupad na lang nila ang shifting schedule upang ma-accommodate ang higit sa 5,000 estudyante ng paaralan. Sa ngayon po, yun ang mapait na katotohanan. Meron tayong 101, di bali 120 section po tayo, 30 section per grade level, pero kulang po tayo ng 27 classroom. Ang maganda po doon ay ginawa nating shifting yung grade 9 at grade 10 para ma-accommodate yung kakulangan sa kwarto. Tugon naman ang Department of Education o DepEd kaugnay nito, ay kinakailangang agad ma-validate ang mga school sites nang sa ganon ay masimulang agad ang construction ng mga paaralan. So kailangan magbago yung current system na yun. At nakikita ko yung early procurement activities na tinatawag. Ginagawa ko yan sa Department of Public Works. Sana gawin din namin dito in coordination with DepEd and DPWH. Mag-coordinate yung dalawang ahensya. Kaugnay nito, siniguro naman ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na agad tinutugunan ng ahensya ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga paaralang naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat. Well, meron tayong funds, no? I think nasabi ni DBM Secretary. I think whether it's 2 or 3 billion, we have to check. Pero yun, ma-access kagad yun to repair our school buildings. Ngayon, plano ng Department of Education ang pagpapabilis ng pagtatayo ng mga karagdagang paaralan at pagpapaganda ng blended learning upang matugunan ang problema sa kakulangan ng mga classroom sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas maraming estudyante ang sabik at natuwa sa muling pagbubukas ng klase sa isang paaralan sa Cebu City. Samantala, ibinahagi naman ng ilang estudyante ang kanilang karanasan sa tuwing sila ay magbabalik eskwela. Pero sa kabila ng mga hamon ay determinado silang magtapos ng pag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Nangibabaw ang pananabik at tuwa sa mga estudyante sa Tejero Elementary School sa Cebu City.
nang makita ang makukulay na palamuti at malafiestang dekorasyon sa pagbubukas ng klase kahapon. Excited ang mga bata. The teachers also are excited. Maugid na, wala na mo gipatangtang ang decor since palarong pambansa. Para ma-surprise gid namo amo ang parents and the pupils ug wa jud mi nasayop. They are very happy, very excited to attend the first day of classes. Bagaman nag-a-adjust pa ang mga bata mula sa bakasyon, ang maayos na setup sa paaralan at pagiging creative ng mga guro ay nagbigay sa mga estudyante ng sigasig para pumasok at ganahang matuto ng mga bagong aralin. Sa pagbubukas ng klase, nangangahulog ang bagong environment at bagong yugtuna ang haharapin ng mga estudyante. Kanadyo, maksyonaw ka na. Kapuyon, say mo, daka, bisag, okay, 5 a.m. mo matay, dokaon pa. Pero ako yung gikuha na sa parent na, ato yung paning kamutan na atong bata, sayo gid mo mata. Ato silang tudluan na sayo matulog, na dili mag-cellphone, kay kana di sa na maayo. Layan sila mo bangon og sayo, layan sila mo, kuan, kay murag nabaguhan sila ba? Ako silang giingnan nga, pamalitan sila na kuan ang mga gusto nila, para ganahan sila mo eskwela. Bagaman andyan ang pagnanais ng mga bata na matuto, di maikakailang may kani-kaniyang struggle sila para makasabay sa eskwela. Hirap sa pagising ng maaga at stress dahil sa mga takdang aralin at school projects na dapat tapusin. Sabayan pa ng school examination. At para magabayan at maiwasang ma-burnout sa pagiging estudyante at sa pag-aaral ang mga bata, naghanda na ang mga guro ng programa na makakatulong sa mga estudyante na mag-focus at hindi mawala ng interes sa pag-aaral. Amo na nang gi-anticipate daan sa first day kay murag anak magyud na basta bakasyon, magkuan pa gyud na sila huna-hunaan na. So ang among first day karon nag-advisory sa mi, through advisor gi-apply namo karon ang mental wellness nga program. So gi-adapt namang wellness program aron ma-shift nato ang huna-huna sa bata nga mo focus og naay interest sa pag-study, nga ma-love niya ang school because the school is their second home man. Sa pagbubukas ng school year 2024-2025, hindi lamang ang intelektual na kakayanan ng mga bata ang tututukan, kundi lakip na rin ang mentalidad ng mga ito, kung saan malaking bagay ang pagiging mabuting ehemplo ng mga magulang at mga guro. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos na bahain ang malaking bahagi ng Marikina City, hindi pa rin nakapag-uumpisa ng klase ang mga paaralan sa lungsod. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang paglilinis ng mga volunteers sa mga eskwelahan doon na binaha noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano na ang update sa mga paaralan dyan sa Marikina at kailan na ba sila makapagsisimula ng klase? Ella, nandito tayo ngayon sa Industrial Valley Complex sa Marikina City at dinatnan nga natin kaninang umaga yung mga volunteers na patuloy yung ginagawa nilang paglilinis dito sa paaralan. Makikita kasi na maputik pa dito sa area, kaya yung mga residente, magulang, maging yung mga kabataan ay tulong-tulong sa pagwawalis, paglilinis ng mga upuan na binaha, pati yung mga classroom na inabot na rin ng tubig baha. Malapit lang kasi sa ilog ang Industrial Valley Elementary School, kaya noong tuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan ay inabot na rin ng tubig baha yung unang palapag ng paaralan. Kaya bukod sa mga upuan, Ella, kanina ay nakita rin natin yung mga electric fans, maging yung mga lamesa, tapos may mga ilang libro at mga module na damage na nung baha. Ngayon wala pa rin kuryente dito sa isang bahagi ng building ng paaralan dahil ayon sa principal, yung breaker ng kanilang electricity ay nabasa kaya inaantay pa rin nila hanggang ngayon yung mag-aayos nito. At isa nga yung Marikina City, Ella, sa nagpaliban muna ng pagbubukas ng klase kahapon dahil sa naiwang epekto ng bagyong Karina at habagat. Sa ngayon, medyo marami pa rin yung kailangang malinis dito sa paaralan pero sa tulong ng mga barangay officials, maging yung mga residente na nag-volunteer rito ay sinisikap nila itong matapos bago ang pasukan sa susunod na linggo.
At Ella, sa darating na Friday nga, ayon dito sa mga nakausap nating guro, magkakaroon ng soft launch, kaya hinahabol din nila na malinis na yung mga paaralan dito sa Marikina. Dito sa soft launch, papasok yung mga bata at doon aalamin nila saang classroom sila pupunta, ano yung mga kailangan nilang dalhin para pagdating sa August 5 sa Lunes ay handa na sila pagbalik nila sa paaralan. Ayan muna ang update dito sa Marikina. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Nagbabala ang malalaking transport groups o ang tinaguriang Magnificent Seven na magsasagawa ng tigil pasada kapag sinuspindi ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o ang PUVMP. Giit ng mga ito, marami na sa kanila ang nag-comply sa franchise consolidation kaya't hindi dapat na masuspindi ang implementasyon ng PUV modernization. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba yung pinagmulan nitong planong tigil pasada ng mga transport group? Kaugnay ito ng planong pagpapasa ng resolusyon sa Senado para suspindihin ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Kaya nga yung mga malalaking transport group na tinaguri ang Magnificent Seven, magtitigil pasada umano kapag natuloy itong suspensyon ng PUVMP. Yan yung mga grupo o itong mga grupo na ito yung sumusuporta sa implementasyon ng PUVMP. Paliwanag ni Ka-Obet Martin na National President ng Transport Group na Pasang Mazda na isa sa mga bumubuo ng Magnificent Seven, nasa 80% na kasi sa transport sector ay nag-consolidate at handang magpalit ng mga modernong jeep o minibus. Kaya naman kung sususpendihin ang implementasyon nito, magtitigil pasada sila dahil mapapawalang halaga umano ang ginawa nilang pagsunod sa programa. Ayon kay Ka-Obet Martin, mas mainam umano na isaayos na lang ang programa habang isinasagawa ang pagdinig dito at wag nang tuluyang suspendihin. Matatandaan na isa sa panawagan ng mga transport group na Manibela at Piston ang pagtutol sa PUVMP at ang suspensyon ng programa. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Magsasagawa ng job fair ang Department of Migrant Workers sa dadating na Huwebes, August 1, kalinsabay ng selebrasyon ng Philippine-Japan Friendship Week. Ayon sa DMW, tinatayang nasa 25,000 na mga trabaho ang pwedeng applyan ng mga aplikante na isasagawa sa third floor ng Robinson's Galleria sa Ortigas, Quezon City mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga trabahong iniaalok ang construction, medical and healthcare, hotel and restaurant, customer services at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang social media accounts ng DMW. Nakipagpulo ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina United States Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Malacanang. At para sa detalye ng ulat, kumuha tayo ng update kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung mga natalakay sa pulong ni PBBM at US top officials? Yes, Aga, ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ang pangunahing natalakay sa courtesy call ni United States Secretary Antony Blinken at Secretary Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, nananatiling bukas ang komunikasyon ng dalawang bansa pagdating sa alyansa, partikular na ukol sa sitwasyon sa West Philippine Sea at Indo-Pacific. Ayon sa US Secretary of State, makasaysayan ang araw na ito para sa Pilipinas at Amerika. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat, of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership.
Personal namang ipinarating ng 2 top official ang pakikiramay sa mga naging biktima ng nakaraang bagyo at habagat. Ang 2 US top official ay nasa bansa upang dumalo sa 2+2 dialogue kasama sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Samantala, dumating na sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sina United States Secretary of State Antony Blinken at US Defense Secretary Lloyd Austin para sa isasagawang 2+2 ministerial meeting. Sinalubong sila ng kanilang counterparts na sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mula sa Camp Aguinaldo, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Yes, Ryan? Ella, pasado alas 10 ng umaga na dumating dito sa AFP Commission Officers Club, Camp General Emilio Aguinaldo dito sa Quezon City, sina United States Secretary of Defense Lloyd Austin III at Secretary of State Antony Blinken. Binigyan sila ng arrival honor at pagkatapos ay lumagda sa guest book dito sa Camp Aguinaldo. Nasa Pilipinas ang 2 matataas na opisyal ng Estados Unidos para sa 2+2 ministerial meeting kasama ang top Philippine officials na sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ito na ang ika-4 na 2+2 ministerial meeting sa pagitan ng Pilipinas at United States. Sa ngayon ay mahigpit ang seguridad dito at isinara ang ilang mga gates papasok at palabas ng kampo. May mga nagsagawa naman na protesta sa labas ng kampo laban sa pag-uusap na ito ng mga kinatawan ng Pilipinas at Amerika. Mamayang hapon, inaasahan natin na magkakaroon ng press conference hinggil sa naging pag-uusap ng 4 na matataas na opisyal ng 2 bansa. Diyan muna ang latest, Ella, mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inihayag ng Department of Budget and Management o DBM na 16% na mas mababa ang panukalang Confidential and Intelligence Funds o CIFs para sa 2025 kung ikukumpara sa 2024. Samantala, tiniyak ng House of Representatives na sisiyasating mabuti ng mga mambabatas ang National Expenditure Program para sa 2025 na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. 10.2 billion pesos ang Confidential and Intelligence Funds o CIF sa proposed 2025 budget ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman. Mas mababa ito ng 16% kung ikukumpara sa 2024 budget. Ginawa nito ang pahayag matapos na formal na isumite sa House of Representatives ang National Expenditure Program para sa 2025 na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Magiging batayan ito ng 2025 General Appropriations Bill. Sa fiscal year 2025 National Expenditure Program, yung sinabmit po natin today, it's 10 billion 286 million 91. 10.2 billion pesos. Ito po ay bumaba ng 16% from this year's General Appropriations Act. Ayon sa kalihim, gaya sa 2024 budget, tinanggal na ang CIF's allocation sa civilian agencies kaya bumaba ang alokasyon ng CIF sa 2025 National Expenditure Program. Formal nang tinanggap ng House of Representatives at Senado mula sa DBM ang National Expenditure Program ng Marcos Administration para sa susunod na taon. Katumbas ito ng 22.1% ng Gross Domestic Product o GDP. 10.1% ding mas mataas ito sa 2024 national budget. May pinakamataas na halaga ng panukalang pondo para sa 2025 ang sektor ng edukasyon na may 977.6 billion pesos. Sinundan ito ng Public Works na may 900 billion pesos, Health Sector na may 297.6 billion pesos, Interior and Local Government na may 278.4 billion pesos at Defense na may 256.1 billion pesos. Sumunod ang Social Welfare, Agriculture, Transportation, Judiciary at Justice. Ayon kay Budget Secretary Pangandaman, ang social services at economic services sector pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa 2025 budget.
Bearing in mind inclusivity, the social services sector will receive the largest allocation of 33.4% or 2.12 trillion pesos. And towards sustainability, the economic services sector will receive a total of 1.85 trillion pesos or 29.2% of the national budget. Gayunman sa briefer ng DBM, kapansin-pansin na may 4 na sektor na bumaba ang panukalang budget para sa 2025 kung ikukumpara sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Partikular na ang Public Works, Health, Social Welfare at Agriculture. Paliwanag ng DBM. Maraming pwedeng kung paano natin i-compare yung sa mga budget. So it can be in terms of sector, it can be per department, it can be per program po. Pangako naman ng House Leadership, rerepasuhing mabuti ng Kamara ang panukalang pondo at ipapasa ang proposed budget bago ang unang recess sa October. As we receive this budget document today, we recognize the collective responsibility bestowed upon us as legislators to scrutinize, deliberate, and ensure that every peso is judicially allocated and spent. Patuloy naming babantayan dito sa Kongreso ang paggastos ng pondong ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng isang Makabayan Bloc lawmaker ng realignment o paglilipat ng pondo sa 2025 proposed national budget. Ayon sa mambabatas, mas dapat pagtuunan ng pansin ang social services kaysa sa defense at infrastructure. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, magkano ba ang nakalaan para sa Defense Department sa 2025 National Expenditure Program? Yes, Ella, nasa 258.2 billion pesos ang halaga ng alokasyon ng Marcos administration para sa Department of Defense sa taong 2025. Tinuriksa ito ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Gayon din ang nakalaan na 50 billion pesos para sa Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Pinuna nito ang anyay discrepancy sa budget allocations. Partikular na ang hindi balancing funding umano para sa defense at infrastructure kung ikukumpara sa social services at education. Sinilip din ito ang nasa 5.9 billion pesos na halaga ng intelligence funds at 4.36 billion pesos na confidential funds ng pamahalaan para sa susunod na taon. Mas dapat anyang paglaanan ang social services at mga programang may kinalaman sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga manggagawa, agrarian reform at national industrialization. Samantala, isinusulong naman ng Makabayan Bloc na maimbestigahan din dito sa Kamara ang epekto ng reclamation project sa mga bahaing lugar sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Nais ding busisiin ng mga kongresista ang nasa 244.57 billion projects na halaga na 244.57 billion pesos na halaga ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Dinidinig ngayon sa Senado ang estado ng ekonomiya sa bansa. Inaasahang dadalo sa public hearing ang mga opisyal o representante ng National Economic and Development Authority o NEDA at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula sa Senado, alamin natin ang update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na yung mga napag-usapan sa pagdinig dyan sa Senado? Agad sa pangunang talumpati sa pagbukas or sa pagdinig ng Senado kaugnay sa estado ng ekonomiya sa bansa. Ang binigyan diin ni Senador Juan Miguel Zubiri ang resulta ng Family Income and Expenditure Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Office at lumabas noong nakaraang linggo. Sa partikular ito sa pagbaba ng mga insidente ng kahirapan sa bansa mula 13.2% noong 2021 sa 10.9% noong 2023.
Ngunit hindi anya ito nararamdaman ng mga Pilipino batay sa lumabas na survey ng SWS na isinagawa naman nitong Hunyo at Hulyo. Ayon sa survey, 58% ng mga pamilyang Pilipino ay nagsasabi na itinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Bunsod nito, layo ng komite na makaabot sa mga tao ang paglaki ng ekonomiya. Ito ay sa pamamagitan ng pag-alam sa kabuuang konteksto ng ekonomiya at matukoy ang prioridad na lehislatura at mga polisiya. Target dito ang mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo at resonableng produkto at serbisyo para sa bawat pamilyang Pilipino. Nagsimula na ngayon aga ang magpresenta ang ilang punto dito si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kung saan ipinupunto nito ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Dumayo sa Mabalacat, Pampanga ngayong araw ang ilang opisyal at kawani ng Commission on Elections para magsagawa ng voter education sa mga kababayan nating Aita doon. Kasama sa mga itinuro ng COMELEC ang demo para sa gagamiting mga makina sa 2025 midterm elections. Mula sa Mabalacat, Pampanga, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kumusta ang isinagawang voter education dyan sa mga kababayan nating Aita? Magandang umaga, Ella. Maayos naman ang naging takbo ng voter education at gayon din yung demo ng mga bagong makina na gagamitin dito sa ating mga kababayang mga Aita dito sa Pampanga. Pinangunahan nga yan, Ella, ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia at dito nga sa grupo o isang komunidad ng mga Aita. Kilala rin ito sila sa tawag na Kulot, Ella, no? Ito sa sitio Monikayo, Kalumpang, Mabalacat, Pampanga. Paniliwanag dito ng COMELEC yung features ng bagong automated counting machines o ACMs na gagamitin natin sa May 12, 2025 election sa Pilipinas. Kabilang na rito kung gaano ba kabilis yung makina pagdating doon sa kapag pinasok na yung balota, paano ang paraan ng pagboto, at gayon din yung laki noong screen ng machine. Pinasubok din Ella sa mga katutubo na bumoto gamit ang ACMs para naman maranasan nila ang aktual na pagboto sa araw mismo ng ating eleksyon. Kailangan po magboto dahil po hindi ka tawagin ng kolorong, di ba? Yung bang karapatan mo bilang ikaw ay tao na boboto. Dito, Ella, ay hinikayat ng COMELEC ang ating mga kababayan na katutubo na huwag naman silang matakot gamitin ang kanilang karapatan na bumoto. Tinatayang aabot sa halos 600 ang mga botante sa sitio. Samantala, inaasahan naman na susunod na pupuntahan ng COMELEC ang Palawan at Pangasinan para naman na magkaroon ng voter education at ACM. At sa iba ding issue, Ella, no, mula sa Mabalacat, Pampanga, kanina ay pumunta din ang itong fact-finding team ng COMELEC dyan sa bayan o sa munisipyo ng Bambantarlac, kung saan sinuri ng COMELEC yung 4 na mga dokumento na mayroong fingerprint si suspended Mayor Alice Go. Yung findings noon, Ella, kung ay isusumite ng kanilang fact-finding team sa Law Department, na siya namang isasubmit ng Law Department ng COMELEC sa ANBank. At dito na malalaman, Ella, kung ano ang magiging rekomendasyon o desisyon ng COMELEC kung sila ba ay tuluyan ng maghahain ng kaso laban nga kay suspended Bamban Mayor Arisco. Yan mo nating update mula dito sa Mabalacat, Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ngayong araw ang ilang mga lugar sa bansa. Bunsod pa rin ang umiiral na southwest monsoon o habagat, dagdag pa ang localized thunderstorms. Base sa latest public weather forecast ng Pag-asa, posibleng makaranas ng maulan na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan ang Ilocos Region, Zambales, gayon din ang ilang bahagi ng Cordillera, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maging Metro Manila makararanas din
ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ngayong araw, habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas din ng makulimlim na kalangitan, gayon din ang isolated rain showers at thunderstorms. Pinag-iingat ang lahat sa banta ng flash flood at landslides bunsod ng inaasahang mga pag-ulan. Dahil sa walang humpay ng mga pag-ulan sa Cordillera, madali nang nalulusaw ang ilang mga green leafy vegetables. At dahil din sa kakaunti ang bumibili, ipinamimigay na lamang ng mga disposer ang mga inaning labanos at onion leeks imbes na itapon ang mga ito. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sa halip na itapon at sayangin ang mga highland vegetables, binabuti na lamang ng mga magsasaka sa Benguet na magbigay ng libreng gulay sa Baguio City National High School. Katulong ang Baguio City Police kahapon, July 29. Isang maliit na lugar sa La Trinidad Trading Post ang inilaan para sa Vegetable Donation Center kung saan ang mga magsasaka mula sa Benguet at Mountain Province ay naglalagay ng mga hindi mabentang ani. Ang mga naturang gulay ay binili lamang ng mga donor sa mga disposer sa murang halaga kaysa itapon ito at ma-donate na lang sa Baguio City National High School. Hinikayat ang mga guro sa naturang paaralan na kunin ang mga libreng gulay. Ngunit pakiusap ng mga donor, kunin lamang ang para sa kanilang makukonsumo. Ang mga magsasaka at disposer ay binigyan ng bigas, pera at gasolina upang matulungan man lamang sila na kahit hindi makapagbenta ay kumita pa rin para sa isang araw. Ayon kay Roel Padil, aabot sa 2,000 toneladang radish at onion leeks ang kanilang ipinamigay na. Hindi nabili kasi wala masyado buyer kahapon, linggo. Siya pa, dulot siguro ng flood sa baba. Hindi sila bumibili ng marami. Pakunti-kunti lang, mahirap magtinda raw sa baba. Ngayon, dahil hindi nabili, dali na lang natin doon sa school para at least mapakinabangan, hindi masasayang. Ayon sa mga magsasaka ng gulay, kadalasang nagdadala sila ng mga produkto para sa mga restaurant sa Maynila. Ngunit dahil binaha ang buong Metro Manila, kaunti lamang ang bumili ng highland vegetables. Depende yan kasi pag naulanan, siyempre tag-ulan eh. Kaya yun din ang isang dahilan kung bakit pinamigay. Kasi masisira din eh pag naulanan. Kasi malakas talaga yung ulan na manira ng kahit nahugasan, pag naulanan. Bigla ba, masisira yung dahon, malulusaw. Ganon yun, kaya pamimigay na lang. Ang rehiyon ng Cordillera ang nagsusupply ng 80% ng mga highland vegetables sa Metro Manila na nagmumula sa Benguet at Mountain Province. Ang La Trinidad sa Benguet ay tahanan ng malalaking sentro ng kalakalan ng gulay. Ito ang La Trinidad Vegetable Trading Post at BAPTC na naghahatid ng mga gulay sa mga pamilihan sa Maynila tulad ng Divisoria at Balintawak at sa mga iba pang lugar sa bansa tulad ng La Union, Ilocos, Pangasinan, Tarlac, Palawan, Cebu at Iloilo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap ang accountant ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kahapon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than 2 weeks ago. Siya lang ang bukod tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinangungunahan ni Senador Risa Ontiveros. Naunang hinarap sa komite ang dating accountant ni Alice Go na idinitine sa Senado na si Nancy Gamo. Dito, sinabi nitong 2012 niya nakilala si Go at kinumpirmang siya ang nagasikaso sa incorporation papers ng ilang kumpanya ng pamilya Go at 2 umanong POGO companies. Si Miss Alice Go was a client of mine, client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila
way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang POGO companies. Nilinaw naman ng dating accountant ng sinuspinding alkalde na tanging pagrerehistro lang ang kanyang transaksyon at wala nang iba pang obligasyon. Sinabi rin nito na 2017 pa niya huling nakita ng personal si Go habang noong nakaraang taon ang huli nilang pag-uusap. Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first POGO company. Tapos yung sumunod yung 2023, the second one. Pero yung so hindi kayo nakita during that time? No, hindi kami telepono lang? Telepono lang. Sa kabila ng mga umano'y transaksyon, nagtataka si Gamo kung bakit itinanggi ni Go ang pagkakakilanlan ng nasuspinding alkalde sa dati nitong accountant. Kinuwestiyon naman ni Senador Jinggoy Estrada ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung bakit hindi pa rin nakikita si suspended Mayor Alice Go. Ito ay sa kabila ng paglalabas ng warrant of arrest noon pang July 11. Ayon kay Police Colonel Mark Lagare, mayroon na silang tracker team na naghahanap sa alkalde. Tiniyak naman ng NBI na ginagawa na nila ang lahat para maisilbi ang warrant at maaresto si Mayor Go. We were informed that by our assets as of prior to the issuance of the warrant of arrest, there are some sightings in Bulacan. However, sightings lang? Sightings lang po. Kamukha lang niya. However, when the team went to the possible locations of the sightings, ay as of now, malalaman po natin na wala naman pong nahuli o nakita pa po. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nasa bansa pa si Go. Based po sa record namin, nasa Pilipinas pa po. Sigurado ko dyan, ha? Yes po, yes po. Baka nakalis na yan, private plane yan. Paano nyo matututukan kung nag-private plane yung tao? Kasama po sa mga minomonitor namin yung lahat ng ports, airports or seaports. Bunsod nito, nagbabala si Senator Estrada na kung hindi pa rin makikita ang suspendidong alkalde sa mga susunod na linggo, ay maaaring maapektuhan ang budget ng mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan. Samantala, humarap din sa pagdinig ang umano'y otorisadong representante ng Lucky South 99, isang POGO hub na ni-raid sa Porac, Pampanga. Pinabulaanan ni Cunanan ang aligasyon na hindi niya binayad ang nasa $250 million na buwis ng operasyon ng POGO sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. We strongly deny that, Your Honors, because if hindi mo rin binayad sa PAGCOR. Even for the sake of argument, Your Honors, if you will look at 6 months, 6 months is $150 per month after $50,000 per month. That's not even supposed to be $500,000. That's supposed to be about $900,000. Nilinaw pa rin ni Cunanan na hindi siya ang nagproseso at nagbabayad ng buwis ng naturang POGO company. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkasagutan si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at Senate Committee on Women Chairperson Risa Hontiveros sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa kanyang pahayag, muling pinanindigan ni Attorney Roque na hindi siya abogado ng Lucky South 99 at sa anumang POGO sa bansa at dumipensa sa ginawang pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros na anya'y ipinapahiwatig na siya ang legal head nito. Binatikos naman ito ng senadora at sinabing base ang impormasyon sa mga testimonya ng mga resource person. Kabilang na ang sinabi ng PAGCOR na si Roque umano ang legal head ng Lucky South 99 batay sa nakasaad sa organization chart na isinumite ng kumpanya na itinanggi naman ng dating presidential spokesperson. Agad namang humingi ng paumanhin si Roque ng awatin ni Senator Sherwin Gatchalian at pinagsabihan si Roque na respetuhin si Senator Hontiveros bilang chairperson ng komite. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair.
Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. So, ayaw nyo mang amining, abogado kayo ng Pogo, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng Pogo. Pinakawalan na ng Senado ang sinasabing dating accountant ni suspended Bamban Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo. Inaprubahan ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Hontiveros ang mosyon para palayain na mula sa Senate detention ang naturang resource person dahil sa kanyang pakikipagtulungan. Pinasalamatan din ni Senator Hontiveros si Gamo sa mga impormasyong ibinahagi nito sa pagdinig sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Muling iginiit ni dating Senador at Justice Secretary Leila de Lima na dapat papanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war killings. Ginawa nito ang pahayag sa unang pagdalo nito sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Itinuro ni dating Senador Leila de Lima bilang mastermind sa drug war killings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa nito ang pahayag sa kauna-unahan nitong pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Inimbitahan bilang resource person ng dating Senador at Justice Secretary at iginiit na dapat maparusahan ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. May mga kaso nakahain sa ICC laban sa anti-drug war ng dating presidente. For his crimes against humanity, both as Davao City Mayor and Philippine President, Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court and spend the remainder of his life in prison. We all know that there is an ongoing ICC investigation. Gate din ni De Lima, nireplicate umano sa buong bansa ni Duterte ang vigilante killings at assassination squad sa lungsod ng Davao nang maupo itong presidente. Ipinahayag naman ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na hindi na umiiral ngayon ang kontrobersyal na Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel. Bagkus sa ilalim ng pamuno nito, nakatuon sila sa pagpapababa ng supply ng illegal na droga at pagsalba sa buhay sa mga isinasagawang police operations. Nangako rin ang hepe ng pambansang pulisya sa pakikipagtulungan sa pagsampa ng kaso laban sa mga retired police personnel. As a manifestation of our never-ending support to this undertaking by the Honorable Committee, I have already directed the establishment of a complaints desk in all the regional offices of the Criminal Investigation and Detection Group to receive and take appropriate action on complaints against PNP personnel involved in cases of died in police operations. Muli namang dumalo sa pagdinig ang dating hepe ng PNP na si Oscar Albayalde. Anya, handa siyang harapin ang ICC. Sagot ito ng dating police official matapos na itag ni dating Senador Antonio Trillanes bilang isa sa mga suspect sa ginagawang investigasyon ng ICC sa drug war ng Duterte administration. Kung talaga pong ganyan ang kahihilatnan ng ating serbisyo sa publiko for more than 37 years, then handa po tayong harapin. No? Talagang ganyan siguro ang pagseserbisyo sa public, no? Despite na nagserbisyo tayo for more than 37 years hanggang ako'y mag-chief PNP. Handa po nating harapin ng hamon na yan. Kasama ni Albayalde sa listahan si Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief at iba pang ranking police officials. Patuloy namang isinusulong ng mga mambabatas na maimbitahan sa pagdinig sina dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaapila si Vice President Sara Duterte sa publiko na tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan.
Kasunod ito ng panawagan ng kanyang supporters para sa kanyang seguridad matapos bawiin ng Philippine National Police ang mahigit sa 70 niyang police escorts. Mula sa Davao City, ang detalye ihahatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano yung detalye nitong apela ni VP Sara para sa seguridad ng kanyang pamilya? Agad sa inilabas na payag ni Vice President Sara Duterte nitong umaga ay nananawagan siya para sa seguridad ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, walang dapat ipag-alala ang publiko in terms sa kanyang personal, pero dapat ipag-alala nila itong kaligtasan ng kanyang ina, kanyang asawa at ang kanyang anak. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na maging mapamatiyag at bantayan ang seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan at panganib. Ginawa ni VP Sara ang apela sa inilabas niyang pahayag ngayong umaga bilang tugon sa mga panawagan para sa kanyang seguridad. Magugunitang nanawagan ng kanyang supporters pati na sina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at Robin Padilla sa mga dating pulis at sundalo pati na sa mga dating rebelde na magkaisa at mag-volunteer para tiyakin ang security ni VP Sara. Nag-ugat ito sa pagbawi ng Philippine National Police sa 75 police personnel na nakatalaga sa kanyang security detail at paglabas ng video footage kasama ang kanyang asawa at mga anak habang sila ay nasa loob ng Ninoy Aquino International Airport nang bumiyahe sila sa abroad kamakailan. Sa payag ni VP Sara, nagpasalamat siya kina Senator De La Rosa, Senator Go at Padilla, pati na sa lahat ng kanyang supporters sa pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanyang kaligtasan. Pero tiniyak niya na walang dapat ipag-alala ang publiko at hindi nila kailangan mag-ambagan para sa kanyang seguridad. Ang hiling lamang niya ay matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, asawa at 4 na anak. Kahapon, pinakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Francisco Marbil kaugnay sa pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Samantala plano naman ng Davao City Council na magpasa ng resolusyon dito kaugnay sa political harassment o manoy political harassment kay VP Sara Duterte. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Ipinatutuloy ng Supreme Court sa Sandigan Bayan ang pagliliti sa kasong plunder ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kasabay ito ng pag-dismiss ng Korte Suprema sa petisyon ni Enrile na pagbawala ng Anti-Graft Court na litisin ang kaso kaugnay ng pagtutol niya sa ebidensyang ipipresenta ng prosekusyon. Nais kasi ni Enrile na limitahan lamang ang ilalatag na ebidensya batay sa ibinigay na Bill of Particulars o detalye ng kanyang kaso na ibinigay ng mga prosecutor ng Ombudsman. Ngunit batay sa desisyon ng Korte Suprema, dapat payagan ang prosecution ng malayang makapagpresenta ng kanilang ebidensya at hindi dapat limitahan o sagkaan basta nakaayon ito sa plunder law at mga panuntunan ng korte. Taong 2014, sinampahan ng Ombudsman ang kasong plunder si Enrile kasama ng kanyang Chief of Staff noon na si Attorney Gigi Reyes, negosyanteng si Janet Lim Napoles at 2 iba pa dahil sa alegasyon ng paglustay sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF bunsod ng nabunyag na pork barrel scam. Sisimulan na ngayong araw ang siphoning sa langis na karga ng lumubog na MT Terra Nova matapos matakpan ang mga leak sa mga valve nito. Tinatayang matatapos ang siphoning sa loob ng 1 linggo kung wala nang makikitang aberya o problema. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Umaasa ang Philippine Coast Guard na masisimulan na ngayong araw ng Martes
July 30, ang siphoning operation sa langis na karga ng lumubog na MT Terra Nova matapos matapalan ang lahat ng tumatagas na bulb nito. Nitong linggo, 9 na bulb ang naselyuhan ng salvaging company. In-inform po sa atin ng Salvor na nakapag-sealed po sila ng 14 na. So total 14 na po. So we are still hoping na yung 24 valves ay ma-sealed. Ngunit ayon sa PCG, kailangang matapalan lahat ng bulb ng barko bago sipsipin ang karga nitong langis. Nasa final mobilization na rin ang salvaging company para sa mga gagamiting equipment sa pag-siphon ng langis mula sa lumubog na tanker. Yes, that is the intention, tama. That will be the main activity ng operation natin for yung siphoning process. So technically, ang sa siphoning lang ng Salvor is 300,000 liters ng IFO para ma-afloat itong si Terra Nova. Ngunit paglilinaw ng ahensya, nasa 300,000 litro lang ang ihigupin mula sa 1.4 million liters ng langis na karga nito. Paliwanag ng PCG, kailangan lamang makuha ang tamang buoyancy ng barko para lumutang ito. Saka naman ito hihilain sa pinakamalapit na baybayin para doon isagawa ang pagtatanggal sa natitira pang langis. Nasa 50 hanggang 60,000 liters ng langis ang kayang isiphon kada araw. Kaya sa pagtaya ng mga otoridad, tatagal ng 5 hanggang 7 araw ang proseso. Samantala, sinuspindi naman ng PCG ang paggamit ng dispersant kahapon dahil hindi na ito epektibo. Obserbasyon ng technical advisor mula sa International Tanker Owners Pollution Federation Limited o ITOF. Nakita natin doon nung pinag-combine yung chemicals at saka yung oil, walang reaction. Actually, yun yung pronouncement niya at yun yung recommendation niya na instead of utilizing or conducting dispersal doon sa area ng may oil sheen, mas maganda na i-focus natin yung ating efforts in the containment. Sa ngayon, nag-deploy na ang PCG ng karagdagang barko at spill boom. Gagamit na rin sila ng improvised spill boom sa mga lugar na posibleng tamaan ng oil spill. Ngayong araw, nakatakdang mag-deliver ng 1,500 logs at 1,500 bags ng coco peat sa Bulacan, Pampanga at Bataan. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ang Bulacan Environment and Natural Resources ng sample ng langis na nakuha malapit sa construction site ng New Manila International Airport sa Bulacan. Pag-aaralan ng DOST kung ito ba ay traces ng oil spill na nagmula sa Bataan. At mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, ano ang detalye nitong nakuhang sample ng langis dyan sa may Bulacan? Ella, magandang tanghali. Nakakuha nga ng spot doon sa mga mangrove, doon sa parte dito sa Bulacan. Pero ito nga ay kailangan ding ipasuri sa Department of Science and Technology. Pinangambahan ng mga mangingisda ang posibleng pagkalat ng oil spill dito sa Bulacan. Ayon kay Attorney Julius Digala, ang head ng Provincial Bulacan Environment and Natural Resources. Nakakita sila ng spot ng oil sheen sa mga bakawan malapit sa New Manila International Airport. Anila, ipasusuri na nila ito sa Department of Science and Technology para malaman kung talagang galing nga ba sa tumagas na langis ng lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Sa ngayon, wala pa kaming nakikita oil sheen na malaki Mga spots lang to at saka yung oil sheen na hindi kami sigurado kung galing nga sa MT Terra Nova. Then nag-submit kami ng sample sa DOST. Meron sa mangrove area, doon sa Eco Park ng mangrove sa malapit sa airport. Bulacan. Konti lang. Kaya hindi kami sigurado kung galing sa MT Terra Nova yun. So kumuha kami ng sample at sasabit namin sa DOST. Samantala, may mga ginagawa na ring safety measures ang provincial government ng Bulacan at ang provincial Benro. Naghanda na sila ng oil spill boom.
Sa kasalukuyan ay nagsasagawa sila ng monitoring kung may mga nakita na ba na oil spill traces, lalo na sa mga coastal areas sa probinsya. Sa kasalukuyan din ay binabalidate na rin nila ang sinasabing meron din sa parting Pamarawan sa Malolos at sa bayan ng Agunoy, pero wala pa itong katiyakan sa ngayon. At yung ating latest live mula dito sa Bulacan, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Sumang-ayon si dating US President Donald Trump na makipagpulong sa FBI para sa isang victim interview kaugnay ng pagtatangka sa kanyang buhay o assassination attempt batay sa Bureau officials. Ayon sa FBI, standard na panayam sa isang biktima ng krimen ang gagawin nila kay Trump. Samantala, hindi pa rin natutukoy kung ano ang motibo sa pag-atake ng 20-year-old gunman na si Thomas Matthew Crooks. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, tila loner si Crooks at wala silang na-identify na sinumang co-conspirators sa pag-atake. Naka-alerto ngayon ang Lebanon kasunod ng bantang matinding tugon ng Israel sa rocket attack sa Golan Heights na ikinasawi ng 12 kabataan. Sa gitna ito ng ginagawang hakbang ng diplomats upang pahupain ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kapwa isinisi ng Israel at Estados Unidos ang strike sa Lebanon's Iran-backed Hezbollah movement. Itinanggi naman ng Hezbollah ang akusasyon kaugnay ng Majd al-Shams rocket attack, bagaman inamin itong nagsagawa ito ng multiple strikes sa Israeli military positions. Mahigit na sa 360,000 acres o 560 square miles ang nasunog ng Park Fire, pang-pitong pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng California, USA. Nasa 100 istruktura na ang napinsala ng sunog at libo-libo pa ang nanganganib na maabo ayon sa Call Fire. Nananatili rin ang evacuation warning o order sa Butte, Tihana, Plumas at Shasta counties. Nagbigay na ng direktiba si US President Joe Biden na gawin ang lahat ng posibleng paraan upang suportahan ang pag-apula ng sunog ayon sa isang White House official. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 12 na nagsasabi, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.